Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin to simulan, kung may mga horror story din kayo, dyan nyo sa FB group natin ilagay. Or di kaya dyan sa comment section. So, kwento din ni Savannah. Let's start. I was born and raised in the Philippines. And growing up, lagi kami nagkwentuhan ng lolo at lola ko tungkol sa mga nakakatakot na bahagi ng kultura natin. Isa sa pinakatumatak sa akin yung tungkol sa babaeng halimaw na tinatawag na manananggal. Quick background lang. Ang manananggal daw ay isang babaeng aswang na kayang hatiin ang katawan niya sa dalawa. Depende sa lugar yung kwento, pero sabi ng lolo't lola ko, gumagamit daw siya ng mahiwagang langis na pinapahid sa katawan niya para mahati siya sa kalahati. Tapos, tutubuan siya ng parang pakpak ng paniki at iiwan niya yung lower half ng katawan niya sa bahay, usually sa gubat, habang yung upper half niya lilipad para maghanap ng mabibiktima, lalo na ang mga buntis. Sa village namin, may kwento na minsan daw around 3 a.m. may dumadalaw na manananggal para hunting ng buntis. Ang sign daw na malapit siya ay yung amoy ng patis at yung tunog ng tiktik habang lumilipad. Pero ang catch, kapag mahina o parang malayo yung tunog, ibig sabihin malapit na siya. Panggulo, panggulo daw yon sa mga biktima niya. Now, ito na yung nangyari. Mga 7 years old ako noon. Tulog na ang lahat sa bahay pero hindi ako makatulog. Wala naman akong iniisip, gising lang talaga ako. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame hanggang sa may narinig akong tunog. Napaupo ako, tumingin sa paligid, at nakita kong madilim at tahimik. Biglang may tumunog na tiktik. Biglang mananlaki yung mata ko. Kung marunong lang akong magmura noon, baka napasigaw na ako. Bigla akong humiga ulit at nagtaklukbong ng kumot. Yung feeling na safe ka kasi may magic blanket ka. Nanginginig ako sa takot. Tuloy-tuloy lang yung tunog. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lalabas na sa dibdib ko. Gusto kong sumigaw para tawagin si mama. Pero natatakot ako. Baka marinig ako ng kung anong nilalang na yun at lalo kong puntahan. Alam ko naman na buntis ang target nila. Pero nung bata ko, feeling ko lahat kakainin ako. Unti-unting nawawala yung tunog, parang lumalayo. Humiga ako ng maluwag, kumalma ng konti. Tapos ginawa ko yung pinakamalaking pagkakamali ko. Nakalimutan ko na kapag malayo yung tunog, ibig sabihin malapit na siya. Tinanggal ko yung kumot ko at doon, nakita ko siya. Yung nakangiting mukha niya, nakasilip sa bintana ko. Yung mga mata niya diretsong nakatitig sa akin, parang gutom na gutom. Hindi ko ma-explain yung takot. Napasigaw ako at tumakbo palabas ng kwarto ko. Diretso ako sa kwarto ng mama. Niyakap niya ako agad. Sobrang takot ko. Parang na Sobrang takot ko. Parang nawalan ako ng malay. Kinabukasan, tinanong ako ni mama kung anong nangyari. Kwento ko lahat. Tinawanan lang niya ako. Sabi niya, ang imaginative ko daw at ang cute ko pa. Kaya hanggang ngayon, nagdududa pa rin ako kung totoo ba talaga yon. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Habang kumakain kami, yung yaya namin na buntis, narinig ko yung usapan namin. Narinig yung usapan namin. Bigla siyang natigil. Nanlaki yung mata niya. Tumingin siya sa akin at sinabi niya, pati ikaw, nakita mo rin yun? At dun ko napagtanto na totoo lahat. At dun na ako umiyak.
Guys, may kuting kasi ako dito. Mas may kuting. Ay, bumalik na. Hindi nyo marinig. Pero kanina pa siya nagmamiyaw na nagmamiyaw. Pero yun. Pero alam nyo, naniniwala din ako, nung bata ako, na buntis lang yung target ng mga manananggal. Pero, sabi nga niya kanina, depende daw sa lugar yung kwento ng manananggal. May iba't ibang version siya, depende sa place. Pero yung sa amin kasi, oo, target nila yung buntis. Pero, sa amin din kasi, target din niya yung base sa experience ko din, na-experience ko din kasi yun. Gusto din nila yung bagong panganak. Ganun. Kakasilang lang na sanggol. Sanggol na nga kakasilang. Basta yun, yung baby talaga. Yung kakalabas lang. Ganun. Gusto din nila yun. Tsaka bata. Niniwala din ako dun na hindi lang buntis or kapapanganak. Gusto rin din nila ng bata. 7 years old siya eh. Kaya siguro ganun. So, yeah. Tapos nakita din pala ng yaya niya na buntis. O, diba? So, yun lang guys. Kung yung mga ganun kayong story or experiences, kwento nyo dyan sa comment section or sa FB group natin. Send nyo dyan guys. Tapos, natin dito, i-share natin. So, yun guys. See you all on my next video. Bye-bye!